Kapag natapos ko na ang tiyandan na to, gaano karaming spirit stone ang makukuha ko? Anong nangyari? Nasaan ako? Hindi naman siguro, umarte lang. Sinaktan niya talaga ang sarili niya ng ganyan. Nagpapaka-dedicated. Malinaw na pakitang tao lang yan. Ngayon pa na bumisita si President Gu. Makikipag-agawan ba siya kay Best Actress Song? Ang dami nyo namang oras. Tapos na ba ang shooting? Lin Vicky, huwag mong isipin na sa ganitong paraan makukuha mo ang atensyon ko. Para lang makasal sa akin, ginawa mo na ang lahat. Dahil sa kasunduan natin noong bata pa tayo. Una, niloko mo si Lola. Pinilit mo akong saktan si Yanran at ipahiya siya sa publiko. Ngayon naman, gumawa ka pa ng eksena na magpapakamatay ka. Lin Kiki, nalampasan mo na ang limitasyon ko. Ngayon, tuloy ang pagkansela ng kasal. Anong lugar to? Ako, ang Kwandan Sianjun. Nagulat ako, sumabog ang kalan ng pagsasagawa ng elixir. Kung kumalat to, hindi ba ako pagkatawanan ng lahat ng nilalang? Ito ang bayad sa paghihiwalay. May 100,000,000 dito. Naglakas loob kang saktan ako, ang Sianjun na to. Magbago ka. Ikaw. Naggaplano ka bang lokohin ako? Nagkapa-baby ka pa, no? Naglakas loob ka pa talagang bumalik. Lin Kiki, naglalaro ka ng apoy. Kung magkano ang gusto mo, ikaw na ang maglagay. Ang kasal na to, tapos na. May upgrade method din pala. Hindi kayang balutin. Boom. Lin Kiki, binabati kita. Nagtagumpay kang galitin ako. Eh, bakit parang pamilya ang linyang yan? Guba ang apelyido mo o Fu? Narinig ko kasi sa mga diwatang nasa langit na ang mga pinakamakapangyarihan sa mundong ito ay kalahati Gu at kalahati Fu. Huwag kang magkunwari na inosente. Ako, si Guyanting. Hindi ako magiging malambot sa'yo. Dawes friend. Nakikita ko na ngayon ay may malas ka sa pera. Hindi ba't dahil yan sa'yo? Nasabi ko na ang lahat, sa loob ng 1 linggo, magpapatawag ako ng press conference para ipahayag ang pagkakansela ng ating kasal. Ay, ingat. Hahaha. Tumatawa ka pa. Kasalanan mo yan, malas ang bibig mo. Lin Kiki, binabalaan kita. Kung mangahas kang ipagsabi to, ako na ang bahala sa'yo. Ang bastos mo naman, mabuti ang intensyon ko sa pagpapaalala sa'yo. Ikaw ang ayaw maniwala. Maluloko ka, mawawalan ng lahat, mabubulag at mabibingi, mapuputol ang mga kamay at paa, at habang buhay kang makukulong sa isang madilim na basement. Anong klaseng trahedya yan? Lin Kiki, lumalaki na ang lakas ng loob mo para sumpain ako. Ay, kahit hindi ko dapat baguhin ang tadhana. Hindi ko dapat pakialaman to. Pero, ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Basta sapat ang bayad, babaguhin ko ang tadhana mo, Sianjun. Taoist friend, pag-isipan mo. Lin Kiki, dahil gumana ka bilang Daoist, iniisip mo na isa kang master. Huwag mong isipin na dahil sa pagsabog mo, pwede ka nang magkunwaring Diyos o multo. Ay, sino ang kinatawag mong multo? Ako, ang Tianjun na to, ang pinakamaganda sa Immortal Realm. Emie, Multo. Ako, ang Kwandan Tianjun, hindi pwedeng mawala ng dignidad kahit saan. Bakit ang kakaiba ng babaeng to ngayon? Ang mga sinabi niya kanina. Naku, maluloko ka, mawawala ng lahat, mabubulag at mabibingi, mapuputol ang mga kamay at paa. At habang buhay kang makukulong sa isang madilim na basement. Ikaw kanina. Ay naku, sobra ang paggamit ko ng kapangyarihan. Pero ayos lang, pagkatapos ng 1 oras, babalik na sa dati ang lahat. Kuya, ayos ka lang ba? Ayan. Anong nangyari sa'yo? Lin Kiki, kanina sa labas, narinig ko sa loob ang daming ingay. Gusto mo palang porsahin ang kuya ko, no? Ako, huwag kang mag-imbento.
Ang kapal naman ng mukha mo. Sasabihin ko sa'yo, ang kuya ko at si Atienran ay ang golden couple ng lipunan. Anong panahon na ba ngayon? Gusto mo pa ring sumingit? Wala ka bang hiya? Kawawa, grabe. Ang isang malinis na lalaki, naloko at na-set up. Sino yan? Hindi lang nasira ang reputasyon, kundi nakulong pa habang buhay. Inapi ng kung sino-sino. Ang lakas ng loob mong siraan ako. Ngayon mismo tuturuan kita ng leksyon. Hoy, Ziu. Magkapatid nga sila. Mas kawawa ang isa kaysa sa isa. May problema ba sa puntod ng ninuno nila? Kuya, pakinggan mo. Anong sinasabi niya? AMM. Anong ginagawa mo? Ano ang sinabi ko? Ako, Zeyu, alam kong mayroon kang ilang pagtatangi laban kay Ate Kiki, pero wala naman siyang sinabi. Narinig ko ang nasa isip ni Lin Giki. Ate Kiki, nabalitaan kong sumabog ka raw sa set kanina. Tulungan kitang mag-retouch, malapit na ang susunod na eksena. gagamitin niya sa akin ang may lason na bagay. Gusto niya akong magka-allergy at mapahiya. Sa harap ng Xianjun na ito, magtatangkang magpakitang gilas. Halika. Ikaw na lang ang mag-retouch sa sarili mo. Parang maputla ang blush mo. Gusto mo bang dagdagan ko ng 2 sampal? Anong ginagawa mo? Paano naman gagawin yan ni Atienran? Ano? Totoo rin ba ang lahat ng sinabi niya kanina? Impossible yan. Ate Kiki, gusto ko lang naman mag-retouch sa'yo. Bakit ka nagalit? Huwag mo akong tawaging ate nang paulit-ulit, magalang bayan. Sa totoo lang, ang Xianjun na ito ay mas matanda pa sa lola ng lola mo ng ilang daang taon. Lin Kiki, si Atienran ay isang best actress. Paano mo siya papayagan na mag-retouch sa'yo? Swerte mo yan. Ay, gusto mo ba yung swerte na yan? Best actress. Mukha siyang best actress ng putik. Puro putik. Si Yanran ay kinikilalang malinis na diyosa. Ilang taon na sa industriya, walang iskandalo. Mayroon pa ba siyang mga sikreto na hindi ko alam? Alam kong galit ka pa rin sa akin. Sabi sa internet, kami ni Ayan ay perpektong magkapares, pero gawa-gawa lang yan ng mga marketing account, huwag mo nang pansinin. Perpektong magkapars. Mukha silang mga palamuti sa pinto na idinidikit tuwing bagong taon. Pasensya na, hindi ako madaling matawa. Maliban kung hindi ko na talaga mapigilan. Sa tingin ko, dapat nating ipahanap siya ng doktor para ipatingin ang utak niya. Sa tingin ko, mas maganda kung maghanap ng isang master para palisin ang masamang espiritu sa kanya. Kumpleto na ba ang lahat? Lipat na ng set. Lipat saan? Trabaho, shooting, tara na. Best Actress Song. Nakalimutan kong itanong kanina. Anong nangyari sa mukha mo? Ah, medyo allergic lang sa alikabok, takpan lang, okay na. Ang sipag mo talaga. Hoy, production manager. Linisin mo nga ang alikabok. Ang drama natin, sa tulong mo, para kang tigre na dinagdagan ng pakpak. Parang lumilipad na dragon at sumasayaw na ahas. Isang maswerteng taon ng ahas. Ang box office sa Chinese New Year, siguradong kikita ng malaki. Ay, paano naman ako? Ikaw naman. Sana magtagumpay ka, golang. Okay, lahat ng departamento, maghanda na. Pagdating ng kamera, magsisimula na tayo ng shooting. Best Actress Song. Magpahinga ka muna sandali. Ang lakas ng magic formation na yan. Sino ang nagpasabog ng monitor ko? Totoong sumabog ang set. Una, naglaro ng apoy, tapos naghula, ngayon naman, nagkasabog pa. Kailan niya natutunan ang mga masasamang bagay na yan? Lin Kiki. Paano ka nakapasok sa set? Hindi mo ba alam? Naglakas loob ka pa rin gumawa ng gulo sa set. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga kagamitan ko? Akala ko talaga magic formation, kaya babayaran ko na lang. Babayaran ko na lang. Ang siandan ko ay napakamahal, napakalakas ng bisa niyan. Maraming Xianjun ang nagmamakaawa sa akin, pero ayaw ko pang ang ibigay. Lin Kiki, okay lang na insultuhin mo ako sa pangit mong pag-arte. Pero ngayon, naglakas loob ka pang maglabas ng ganyang sirang tableta. Para lokohin ang katalinuhan ko. Umalis ka. Huwag, huwag, ay huwag. Hahaha. Huwag masyadong halata. Huwag kang basta-basta magkasabog ng sarili mo.
Hindi ka na nga nagbayad, ginagamit mo pa yan para saktan ako. Ikaw mismo ang pumisil sa pill. Bakit ako ang sinisisi mo? Ay, sige na nga. Pahihiyamin kita ng magitol ko minsan. Kagagamit ko lang, maganda ang epekto. Hindi ka ba titigil? Ay blacklist. Ipa-blacklist kita sa buong industriya. Anong problema mo? Ang magigtuol ko sa labas hindi nga mahawakan ng iba. Pinahiram ko na nga sa'yo ng may mabuting kalooban. Gusto mo pa akong patayin. Ang walang utang na loob na to. Kuya, siya ba? Siguro noon. Hindi pa namin siya masyadong kilala. Magre-report ako sa pulis. Bago dumating ang abogado ko, hindi na ako magsasalita ng kahit isang salita sa'yo. Magsasalita ako ng patas. Ako ang magbabayad para sa kanya. Sapat na ba ang 10 milyong yuan? Ay, sobra-sobra. Salamat, President Gu. Ang galing ni President Gu. Ang basurang sanatang ito, mas mahal pa sa tsiandan ko. Anong pinagmamalaki mo diyan? Dati, ang kuya ko, binigyan ka ng 100 milyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Bakit hindi mo kinuha? Hindi lang yan 100 milyon. Gaano karaming ginto ang 100 milyon? Ginto. Ang 100 milyon ay kayang punuin ang buong kwartong ito. Kung gayon, ang 100 milyon ko. Sinunog mo. Wala nang pampagsisisi na tsiandan. Ako, Bitawan mo, huli na para magsisi ngayon. Sasabihin ko sa'yo, wala pang babae ang nangahas na kalabanin ang kuya ko. Ang kasal na yan, tiyak na mapapawalang bisa. Mag-ingay ka lang, mas lalo ka lang kamumuhian ni Ayan. Ako lang ang pwedeng maging MRS ko. ako, pumapayag akong ipawalang bisa ang kasal. Pwede mo ba akong bigyan ulit ng maliit na card na yon? Kahit ilang beses pa. Please, please. Hindi pa ito ang oras para ipawalang bisa ang kasal. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang mga sinabi niya. Hindi na ipapawalang bisa ang kasal. Magpalit ka ng damit ngayon at sumama ka sa akin pabalik. Ay, kuya, Hoy, ikaw. Ang kuripot mo naman. Ninakaw mo ang pinakamataba kong isda. Humanda ka sa akin. Linkiki, wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang mga walang kwenta mong pildoras. Huwag mo nang ilalabas yan kahit kailan. Miss, gusto mo ba mag-swimming at mag-gym? 100 milyon. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo lahat. Isang araw na hindi nakapagbigay ng card. Ngayon, ayos na, tapos na agad. Kahit hindi ko alam kung paano ako napunta sa lugar na to. Pero mas masaya to kaysa sa Immortal Realm. May nagbibigay pa ng pera sa daan. 1 gintong bahay. 2 gintong bahay. 3 gintong bahay. Ang babaeng yan, gumawa ng gulo sa set ngayon. Balak ba niyang iwan ang pag-arte at lumipat sa pagiging fitness instructor? Bakit ka biglang lumapit? Hindi ba sabi mo uwi ka na? Natrap ang sasakyan. Hindi makaalis. Ha? Ito ba yon? Natrap ang sasakyan ko. Bilisan mo, magkatawag ka na maglilipat. Sige, ara na. Pero, ang sasakyan mo, wala namang kabayo. Paano hihilahin yan? President Gu, anong nangyari sa kots? Ayos na. President Gu, sumakay na po kayo. Nandoon na po sa loob ang damit nyo. Bakit? Kailangan mo pa akong panoorin magpali. Ako, ang Tianjun na to, bakit hindi ko titingnan? Ay, ikaw pala ang baka at kabayo.
President Gu, naubusan ng gasolina ang kotse. Kailangan magpakarga. Karga. Karga, karga, karga. Bumaba ka. Sino? Kiki, namimiss ka ni Lola. Mamaya, umuwi kayo niyan yan para kumain kasama ko. Oh, anong lola? Sino yan? Ang lakas ng loob. Lola, alam ko na. Iuwi ko siya. President Gu, sa liblib na lugar na to. Abutin ng 6 na oras bago dumating ang sasakyan. Madaling araw na yon. Gusto mo bang sumakay sa kots ko? Kots mo. Mas gugustuhin ko pang maghintay dito ng 7 o 8 oras kaysa sumakay sa sirang kotse mo. Sakay na. Ang arte mo. Kumapit ka ng mahigpit, ha? Ha? Baliktad ang daan. AMM. Kawalang hiyaan. Bakit mo ako minumura? Ang cute-cute. Magaling ka pala. Ano nang mahirap diyan? Bilisan nyo, hanapin nyo ang kapibara ng prinsip. Kung hindi, ipapapatay ko kayong lahat. Ano na naman ang problema mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Gusto niya tayong ipapatay lahat. Tara na. Hindi ito ang kapibara na gusto ko. Gusto ko yung bigay ni Lola, yung buhay na kapibara. Nag-iinarte na naman. Tito, Paano ka naglakas loob na titigan ang prinsip? Ikaw na babaeng nakakainis. Prinsip, may trono ba kayong mamanahin? Ang apelido niya ay Wang, ang pangalan niya ay Z. Tito, tanggalin mo silang lahat. Hindi nila inalagaan ang kapibara ko. Kung mag-iinarte ka pa, puputulin ko ang allowance mo. Tito, inaapi mo ako. Ayoko. Hanapin mo yan para sa akin. Kung hindi mo mahanap, magpapakamatay ako sa gutom. Ayaw na sa'yo ng kapibara mo. Umuwi na sa nanay niya. Ikaw na masamang babae. Ipapalayas kita kay Lola. Bata pa lang siya. Maliit na bata. Hindi kita kayang disiplinahin. Binibigyan ka ng Xianjun na tunang isang Xiandan. Walang side effects ba to? Mayon, syempre. Pwedeng pumutok ang mga laman mo. At dumugo ang mata, tenga, ilong, at bibig. Anak, anong nangyari sa'yo? Babi ko, bakit ka nananahimik? Huwag mo akong takutin. Kung may mangyari sa'yo, sasama na rin ako sa'yo. Zero from start talaga, anak kay anak ng ina. Pareho kayong maingay. Lin Kiki, sapat na ang kalokohan mo? Umiyak ka na lang, hindi ka naman matagal dito. May panganib ba si Et Jinyu at Wang Zi? Nag-iisip lang ako. Naghalusinate ba ako? Lin Kiki, sino ang nagpaalam sa'yo? Alam mo bang ikaw ang pinaka-hindi gustong taong Go family? Hindi ko alam. Siya ang pilit na nagdala sa akin. Sabi ko nga, kanina pa sa pinto, ayaw ko talagang pumasok. Ay nako. Miss na miss ka na ng lola. Alam na alam ko, palaging pabor sa iba. Lin Kiki, sumunod ka pa sa bahay. Walang hiya ka talaga. Mahal kong tita, miss na kita. Wang Zi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yan Ran, sa wakas dumating ka na. Kung hindi, may mga tao talagang nag-akalang sila na ang yaong Madam Go family. Ate Jinyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Lin Kiki ang fianc ni Ayan, normal lang na dumalo siya sa family dinner. Ako at si Ayan ang walang kapalaran. Ay, ngayon, dalhin mo na siya. Ayoko na ng kapalaran na yan. Ayaw mo talaga akong pakasalan? Huwag kang magkamali, magkaibigan lang kami. Hindi lang basta magkaibigan. Isa ka sa mga isda niya. Anong nangyayari? Naririnig ko ang iniisip niya. Isda? Anong isda? Ako'y isang isda. Nagsisimula na naman siyang magloko. AMM, AMAM.
Manahimik ka rin dito. Hindi ba dapat hindi ako dumating? Pinapahirapan ko lang kayo. Ako ang sobra. Alis na ako. Yanran, nandito ka na. Bakit hindi ka pa pumapasok? Ang dapat dumating ay dumating na. Pati ang hindi dapat dumating ay dumating na rin. Kumakain ka ba ng Thai? Kumakain ng Thai. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, siya ang nanay ko. Nanay mo. Ikaw, Nanay. Ang bata pa pala ng nanay ni Guyanting. Akala mo kapatid niya lang. Huwag mong isipin na dahil pinuri mo ako, apatawarin na kita. Sino bang pumuri sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, ang magiging young madam ng Gu family ay dapat tulad ko. Mahinhin at elegante. May magandang tindig. Ilang beses ko nang sinabi, ibabalik ko ang engagement basta may bayad. Siya ang ayaw magbayad sa akin. Ay, ma. Pwede akong magpatunay. Wala nga siyang binayad. Kontrolin mo nga ang panganay mong anak. Zeyu, lumalakas na ang loob mo? Guyanting. Ikaw na bata ka. May tubig ba sa utak mo? Wow, ang elegante. Sa madaling salita, kaming buong pamilya ay naniniwala na si Yanran. Ang naraapat na maging feature young madam ng Gu family. Ang impyerno ninyong pamilya, hindi ako katalon dyan kahit kailan. Magpapakamatay ang panganay na anak na babae. Mamamatay ang panganay na anak na lalaki. Makukulong ang bunsong anak na lalaki. Ipapatay ang maliit na apo. At ikaw mismo ay itutulak sa kapahamakan. Masusunog ng buhay. Ang kawawang pamilya naman. Ikaw, Ako. Anong ako? Totoo man o hindi. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Manloloko. Paanong mangyayari kay Wang Zina? Tama na. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong sisirain ko ang bibig mo? Sa buong Jiangqiang, sino ang mga ngahas na kalabanin ang pamilya Go? Paanong mangyayari sa amin ang sinasabi niya? Huwag kang magalit. Masasaktan ka. Kung ganoon niya isumpa ang pamilya natin, pinoprotektahan mo pa rin siya? Takot kang masaktan siya? Ang sinasabi ko ay ikaw ang masasaktan. May mga bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Kung hindi mo alam kung dapat mong sabihin, huwag mo nang sabihin. Kontrolin mo ang dila mo. Hayaan mo siyang magsalita. Gusto kong makita kung anong matino ang lalabas sa bibig ng asong yan ngayon. Ang ganda ng sombrero mo ngayon. Hindi mo alam na niloloko ka na, no? Ang ganda mo, pero ang baba ng IQ mo. Niloloko ka ni Wang Ming. Hindi ba kayo one man, one wife system? Paano ka nagkaroon ng iba sa labas? Huwag kang manggulo. Mahal na mahal akong asawa ko, no? Kiki, ang sinasabi mo ay sobra na. Sa baong Jiangqiang, sino ba ang hindi nakakaalam na ang asawa ni Ate Jinyu ay isang pet wife demon? Ang mga magulang ko ay huwarang mag-asawa. Oh, alaga. Siyempre, kailangan niyang magdanggap na mabait sa inyo. Kung hindi, paano niya kukunin lahat ng pera niyo at maghanap ng ibang babae sa labas? Nagsisinungaling ka. Mahal na mahal akong asawa ko. Sa buong buhay niya ay imposibleng magkaroon siyang ibang babae sa labas. Tama naman ang huling bahagi ng sinabi mo. Hindi ko sinabing babae. Huwag kang makinig, bata. Lin Kiki, lalabanan kita. Ete, kumalma ka. Kalma. Tingnan mo, sinabi mo na pero hindi ka pa rin masaya. Ikaw talaga. Ang asawa mo ay may ibang asawa sa labas. At siya pa ay ito. Siguro magkaiba ang mga kaugalian natin, pero ang one husband, one wife, sa amin ay hindi ganyan ang ibig sabihin. Pero ang pagkapakasal niya sa iyo ay may ibang motibo, at ito ay... Ano ang nangyari? Quickie brand exclusive heart saving pill. Kahit patay, kaya kong buhayin. Imposible. Mama, poprotektahan ka ni Wang Zi. Anong nangyayari? Naririnig mo rin ang iniisip niya. Totoo ba lahat ng sinasabi niya? Ma, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin to. Sino mang magtangkang saktan ng Gu family, pagbabayarin ko sila. Ate Jinyu, bata pa si Lin Kiki at minsan, hindi niya napipigilan ang bibig niya. Hindi niya sinasadyang galitin ka, kaya huwag mo na siyang patulan. Kinuha ko pa talaga para sa'yo pambihirang pugad ng langay-langayan, maganda yan sa katawan, tikman mo. Ang amoy ng green tea,
Nararamdaman ko na kahit 800 milya ang layo, umaarte pa rin siya. Dapat nagtayo ka na lang ng Tia Shop. Yanran, ikaw palaga ang maalalahanin. Zeyu, ito ang binili ko para sa'yo, ang pinakabagong sapatos. Salamat, Ate Yanran, ang bait mo talaga. Ayan, ito ang salamin na pinasadya ko pa kay Master Allen. Ito ang salamin na pinasadya ko pa kay Master Allen. Mawawala ng lahat ng ari-arian at mabubulag sa pagod. Ang galing naman ng regalong yan. Munting prinsipe, tingnan mo ang inihanda ko para sa'yo, ang pinakapaborito mong kapibara. AMMM. AMM. Anong problema? AMMM. Ang galing magbigay ng regalo. Diretso sa puso ng tao. Kiki, pasensya na talaga, hindi ko alam na darating ka, kaya wala akong inihanda para sa'yo. Huwag na, hindi ko naman kailangan. Ang mga bagay na yan ay expired na o kaya'y peke at walang tata. Ang sapatos na yan, hindi ko alam kung ilang tao na ang nakasuot. May alipungan na siguro. Ay, sa isang bigay lang. Nalinis na ang lahat ng basura sa bahay. Tita, ang huling regalo ay para sa inyo. Ito ba? Ang pambihirang Emperor Green Bracelet mula sa Action. Emperor Green Bracelet. Mukhang hindi naman peke ang bracelet na yan. Narinig kong gusto niyo, tita, kaya pinabili ko na. May problema ang bracelet na yan. A. Kiki, alam kong hindi mo ako gusto. Pwede mong basagin ang bracelet ko, pero huwag mong sirain ang mood ni tita. Yanran, ako. Wala naman akong sinabi. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Para kang manok na bumibisita sa whistle. Pero ngayon, sa akin ka bumangga. Nagbibigay ka ng laso na pulseras dito. Para kang pipino, gustong hampasin, di ba? Ang daldal talaga ni Lin Kiki. Mamatay ka sa sarili mong daldal? Lason na pulseras. Ano ba talaga ang nangyayari? Inaakusahan niya ako. Tita, nandoon din po kayo sa action, di ba? Kailangan niyo po akong ipagtanggol. Pareho nga ito sa nakita ko dati. Lin Kiki, sabi mo may problema siya. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Wala. Kung gusto niyang isuot niya. Mapipigilan ko ba ang taong gustong magpakamatay? Hatiin sa ilang piraso, isa para sa bawat isa sa pamilya, at maghawak kamay na lang kayong lahat sa impyerno. Tito, paalisin niyo po ang masamang babaeng yan. Narinig mo ba? Lin Kiki, umalis ka na lang ng pusa. Ikaw ang sinasabi ni Wang Zi. Ang pulseras na ibinigay mo ay may zinc. Puro nakakalason na substance. Ibinigay mo ang bagay na yan sa nanay ko. Ano ang masama mong intensyon? Ayan, hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Nalinlang din ako. Tita, bigyan niyo po ako ng kaunting oras. Hahanapin ko po talaga ang totoong pulseras para sa inyo. May daya ba ang best actress na yan? Kanina pa umiiyak, pero walang luha na lumabas. Huwag ka nang mag-abala. Family dinner ng Gu family ngayon, hindi ka na namin patatagalin. Tita. Kung ganoon, nakaistorbo ako ngayon, alamin ko na to, at bibigyan ko po kayo ng paliwanag, tita. Sige, umalis ka na. Kiki, ikaw palaga ang napakabait kong manugang. Halika, umupo ka. Ay, umalis ka. Kiki, halika, umupo ka. Bilisan mo, Kiki. Bilisan mo, umupo ka, ete, mag-ingat sa paglalakad. Pagpalain ka, tita. Inisip niyo ba ang nararamdaman ko? Hindi ko naman sinabing pakakasalan ko siya. Ang Gu family, nagbabago ng mukha. Naging paborito na ako ng laha. Kiki. Miss na miss ka na ni Lola. Lola, dinala ko na po ang tao. Siya ay isang taong may malaking kapalaran, ipinanganak na mayaman, at magkakaroon ng maraming anak. Sayang, nadamay pa ako sa malas na pamilyang to. Pero okay lang, makakuha rin ako ng swerte. Kiki, halika rito. Tingnan ka ni Lola. Anong nangyayari? Hindi ba napag-usapan na natin na huwag siyang dalhin kay Lola? Bakit niyo pa rin siya dinala? Huwag kang magsinungaling. Hindi namin ginawa yan. Amy, sige na. Mukhang ang pamilyang ito ay hindi talaga kaya kung wala ko. Heto, kunin mo ang perang ito at iwanan mo ang anak ko. Aalam. Hindi. Hindi. Umalis ka. Baliw ka.
Ang perang yan ay para sa asawa mo bilang regalo. Bakit naman? Asawa ko, may bago ka na namang plano, di ba? Kung hindi mo papasukin si Kiki, ikaw ang umalis sa bahay na to. Ma, niligtas ni Kiki ang buhay mo. Huwag kang maging matigas ang ulo. Kailangan mo pa ring pakinggan ang opinyon ng lahat, hindi ba? Hindi lang ang buhay ko ang maililigtas niya, kundi pati na rin ang buong pamilya Gu. Matandang hukluban, tandaan mo. Wala kang kasama sa likod mo. Ilang araw nang nasa akin ang mga gamit. Magkita na tayo. Hoy, anong tinitingnan mo? Hindi ko napansin. Ikaw na mahanda ka. Hihilingin ko lang, bigyan natin ang tatay ko ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ipagtanggol ang sarili. Ano yan? Simulan na ang paglilitis. Simulan. Sabihin mo ano ang ginawa mo. Lolo, huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang ang totoo. Kahit gumuho ang mundo, nandyan ang panganay at pangalawang tiyuhin mo. Asawa ko, wala akong ginawa. Nagtabi lang ako ng kaunting pera. Hindi ka naman nagugutom sa bahay, hindi ka rin nagkukulang sa damit. Bakit ka nagatago ng pera? Ma, anong masama kung magtabi ng pera ang lalaki? Kailangan din naman nilang magkaroon ng mukha sa labas. Tama, nagtabi lang ako ng pera, para sa kaunting sugal. Kahit natalo lahat ng pera. Naku, naglakas loob ka pang magsugal. Alam kong mali ang pagsusugal ko. Sinabi na sa akin ni Zhang Yan. Hindi na ako nagsusugal ngayon. Aba, ikaw. Sino si Zhang Yan? Siya ba ang kabit mo sa labas? Prosecutor, kalma lang. Asawa ko, siya ang ate niya. Nagkakilala kami online. Nag-uusap lang kami online. Nagchat-chat lang. Naku, nag-o-online dating ka pa. Hindi online dating. Tuwing nagla-live siya, nagbibigay lang ako ng kaunting pera. Ikaw ang top fan. Tingnan ko nga. Ang galing, sumasayaw pa para pasayahin siya. Nagtataas ng damit, nagpapakita ng hita. Ang lala nito, ay, naku, hindi na pwedeng tingnan pa. Medyo sobra na po kayo. Pa, kung gumuho man ang mundo, ikaw na lang ang bumalikat. Sabihin mo, magkano ang ginastos mo. Ay, hindi naman marami, mga 1 bilyon lang. Kuya, bigyan mo naman ako ng kaunti. Ikaw na ang kuya ko simula ngayon. Ituloy mo. Hindi, may iba pa ba? Nagatago ka pa. Ay, Mrs., wala na talaga. Nasabi ko na lahat, saksi ang langit. Ay, kung hindi ka magsasalita, ako ang magsasalita. Iyon. Kakatapos lang niya ng 18 taong gulang ngayong taon. Mrs., ipinaliwanag na sa akin ni Zhang Yan, hindi 18 ang tunay niyang edad, kundi 28. Hindi ito 28, kundi 58. At saka, itong si Zhang Yan ay hindi naman talaga maganda. Isa siyang lalaking may mabahong paa. Para lang lokohin ka at dalhin sa Myanmar North. Para kunin ang iyong bato at atay. Ano? Gumingway, humanda ka. Tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Lumabas ka. Lumabas ka. Nagkamali ako. Lalabas na ako. Lola, ang galing nyo magpatawa. Pinanganak nyo ang tatay kong biro. Tatay mo yan. Anong kinalaman ng lola ko diyan? Gamitin mo to. Baka masaktan ang kamay mo. Ang ganda, walang kupas. Apo ko. Sa wakas ay dumating ka na. Kiki, kailan ka ba magpapakasal sa apo ko? Alam kong hindi siya karapat-dapat sa'yo, bobo siya. At hindi marunong magsalita. Pero huwag kang mag-alala, basta magpakasal ka lang dito. Kami sa Gu family ay babayaran ka. Ako hindi. Lola, ako ang tunay mong apo. Ang lola na to, ang galing. Gusto ko siya. Sumusunod sa kaugalian. Mula ngayon, tatawagin na kitang lola. Ay, lola, may ibibigay din ako sa'yo. Ha? Bibigyan ka ni lola ng 2 gintong bahay. Kiki. 70 na ang lola ko, bibigyan mo siya ng GYM membership. Anong GYM membership? Ay, ang edad na 70 ay ang tamang panahon para magsika. Kiki, ang regalo mo sa akin. Nagustuhan ko talaga. May regalo rin si Lola para sa'yo. Alaga po. May safe boats kami sa pamilya Gu. Nandoon, ang mga family heirloom ng pamilya Gu. Aano kong ibigay ko sa'yo, Wiki? Salamat po, lola. Magandang performance. Kailangan kong tingnan agad. Isa lang ang anak ko. Huwag mong patayin. Regalo ito ni lola sa akin. Huwag mong subukang agawin.
Kapag tinanggap mo ang family heirloom na ito, ikaw na ang manugang ng pamilya Gu. Kahit na si Guyanting ay mayabang at mayabang, masama ang ugali at kuripo. Pero, mabait sa akin si Lola. Hindi ba manugang lang ng pamilya Gu? Sige, maging manugang na. Gusto mo, magmakaawa ka sa akin. Pinipilit mo akong kumilos. Ako ang magdadala sa'yo. Tara na. Sigurado ka bang nandito lahat ng kayamanan? Wala naman dito ah. Huwag kang magbiro. Lahat ng mahalagang kayamanan ng pamilya Gu ay nandito. Nasaan ang mga gamit ko? Si Song Yanran na naman. Ang lakas ng loob niya. Nakawin ang mga gamit ng Tianjun na to. Si Song Yanran, anong balak niya? Naku, Yan, para sa'yo, yan. Yan, para sa'yo, top fan. may makakatawag ba ng ambulansya para sa akin? Ninanakaw ang selyo ng kumpanya. Ang selyo na yan ay laging nakakandado sa bahay. Paano nawala? Nawala ang selyo ng Gu family. Mukha siyang mas galit pa sa atin. Ang heirloom na bigay ni Lola sa kanya ay ninakaw din. Kaya pala, ikaw talaga, Song Yanran. Ninakaw mo ang gamit ko para sa pang-alaga mo. Ang pangit na isdang yan ay kalaban pa ni Guyanting. Hindi pwede, kailangan kong bawiin ang lahat ng sa akin. Ay, kuya, si Song Yanran ay childhood sweetheart mo. Diba? Kahit na dati ay nagkamali tayo sa pagtitiwala sa kanya. Pero sa tingin ko, imposibleng gumawa siya ng masama sa Gu family. Tama. Huwag kang gumamit ng maling salita. Nagkita lang tayo ng ilang beses noong bata pa tayo. Ang selyo ng kumpanya ay may kinalaman sa ekonomikong buhay ng Gu family. Kung mapupunta ito sa maling kamay, hindi natin alam kung gaano kalaking pinsala sa ekonomiya ang idudulot nito. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Siyempre, gusto niyang mawala ang lahat ng ari-arian ninyo. Mangyayari ba talaga ang sinabi niya? Kailangan nating bawiin ang selyo. Ang laking problema na nito, may oras pa kayong mag-meeting. Hindi ka pa ba sasama sa akin para bawiin ang mga bagay na yan? Ay wag na kayong sumama. Masyadong delikado yan. Ipaubayan nyo na lang sa amin. Tara na. President Yan, ang gusto mo, ninakaw ko na para sa'yo. Ngayon, kailangan mong maging malambing. Huwag kang mag-alala, mahal. Ling Kiki, lumipad ng matapang. Kung may mangyari, siya ang bahala. Ling Kiki. Sino ang mga taong ito? Mga fans mo sila. Mga taong nagmamahal sa'yo. Makakapagbigay sila sa'yo ng ginto. Itago mo yan. mga kaibigan. May napakahalaga tayong gagawin ngayon. Ling Kiki. Mahal na mahal ka namin, Ling Kiki. Ay, sige na. Sama-sama kayong lahat. Ngayon, ipapakain ko sa inyo ang pinakamalaking sismis. Tara. Tigil. Sino kayo? Hindi ito lugar na pwedeng pasukin ng kahit sino. Sama ka. Ay, bagong linis lang ng sahig. Sed. Tara. Ay, ikaw din, sama ka. Bibigyan kita ng chance na maging viral na influencer. Tara na.
Wow, Ayan, bakit ka nandito? President Gu, Makakabulok ang mata nito. ang lakas ng loob. Sa tapat ng araw, nakakahiya. kaya pala nalugi ang Gu family. Dito nagsimula. Hindi pwedeng mangyari ito. Ayan, pakinggan mo ako. Hindi to ang iniisip mo. Hindi ako interesado sa mga kwento mo. Ibalik mo ang gamit ko. Ayan, anong gamit ang tinutukoy mo? Hindi ko maintindihan. Ang lakas ng loob ng babaeng to. Kahit ganito kalaki ang problema, kaya paling itago. Mga ka-Lave, welcome sa stream ko. Ang guest natin ngayon ay si Best Actress Song. Ano to? Ano to? Huwag kayong mag-video. Mga ka-group, may malaking chismis tayo. Trending to sa social media. Pumasok na sa GC para magkwentuhan. Gusto mo bang ma-dismiss? Nasa top trending na. Naku po. Ay, itong napakalaking swerte. Dapat mong saluhin yan. Ayan, tita. Ginipit niya ako gamit ang kinabukasan ng group, kaya ako naparito. Maniniwala kayo sa akin. Ah, Nagsisinungaling ka. Ikaw ang umakit sa akin. Tapos ngayon sa harap ng amo mo, binababoy mo ako. yan, sinasaktan mo ako. Ano ngayon kung sinaktan kita? Ay, tama na. Tama na. Huwag na kayong mag-away na parang aso't pusa. Ibigay nyo na ang mga gamit. 8 ako na. Tigilan nyo yan. Wow, Ed. Bakit hindi mo agad sinigaw yan? Ay, hindi ko rin inakala na ganyan kakahina. Ma, huwag na nating galitin si ate sa susunod. Ano nung sinasabi mo? Siya ang puso ko, ang atay ko, ang aking pinakamamahal na matamis. Anong ginagawa nyo? Ha? Oras ng trabaho. Maghiwa-hiwalay na kayo. At kayo, maghintay kayo ng sulat mula sa abogado ko. Boss, para naman ito sa performance ng kumpanya. Umalis ka. Bilisan mo, umalis ka. Ay naku, President Gu, nagkamali ako. President Gu, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako ng pagkakamaling ginagawa ng bawat lalaki. Ikaw, Umalis ka nga diyan, may sibuyas sa ulo, nagpapanggap na kung sino. Ayaw mong ibigay, di ba? Ako na mismo ang maghahanap. Anong gagawin mo? Nandito ba ang aming family heirloom? Ayan, wala akong idea kung anong family heirloom at corporate sale ang sinasabi niya. kailan ko sinabi na nawawala ang corporate seal ng Gu family? Hindi pa ba kayo sasama sa akin para hanapin? Oo, hanapin natin. Hipag, gaano pa karaming sorpresa ang mayroon ka? Palagang isang family heirloom. Mabuti na lang at hindi ito naging malaking sakuna. Totoo ba ang sinabi ni Lola na ang susi sa pagbabago ng kapalaran ay si Lingkiki? Sa wakas ay dumating na ang sandali. Ang aming Gu family ay maliligtas sa kalamidad na hinulaan ng master. Ayamiyay. Lola, ibig mong sabihin kayang baguhin ni Lingkiki ang kapalaran ng Gu family? Si Kiki ay isang bituin ng suwerte. Kasama siya, ang aming Gu family ay tiyak na makakaiwas sa kapahamakan. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinakasalan sa kanya? Hindi lang yan, ang makasal kay Kiki. Ay swerte mo na yan. Kaya simula ngayon, dapat buong puso mo siyang mahalin. Kundi, lagot ka sa akin. Ang selyo ng Gu family, bakit nandito? Hindi ba kayo magkapaliwanag? Hoy, President yan, sa mga nakaraang taon. Ang Gu family ay nagpakita ng awa sa'yo. Hinayaan kang manatili sa industriya. Ngayon, lumakas ka na. Hindi mo na alam kung sino ang mas mataas.
di ba? Wala, President Gu. Sandali lang akong naloko ng demonyo. Kayo po ay isang dakilang tao. Huwag niyo na pong pansinin ang maliit na tulad ko. Patawarin niyo po ako. Ayan, pinilit lang niya ako. Tita, tulungan niyo naman po akong magsalita. Ang katapatan ko sa Gu family ay saksi ang langit at lupa. Nagsumpaan na siya ng ganyan. Bilisan mo, kidlat. Tama, ako ang nag-utos sa kanya. Bakit kayong Gu family lang ang nangingibabaw? Hindi ako sang-ayon. Nianyu Entertainment ang nangunguna sa industriya. Oh, ang galing ng kakikang yan. Isakripisyo ang kabayo para iligtas ang hay. Ang ganda ng buhay niya. Pero ang catfish na yan ay isang panakipbutas lang. May iba pa bang grupo sa likod nito? Sabihin mo, sino ang nasa likod mo? Ako lang. Ang tigas ng dila mo, ingnan ko nga. Sino yan? Sino? Sige pa. Bakit ka tumigil sa importanteng sandali? AMM. Oh, Anong ginagawa ninyo? Hindi, bago natin mahuli ang utak sa likod nito. Hindi tayo dapat magdadalos-dalos. Dahil sa matagal na nating pagkakakilala, palalampasin ko na ito. Pero mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa Gu family. Sobrang mahal niya. At ikaw, pumasok ka at mag-isip-isip ng mabuti. Ang Diyosa ng Kalinisan ay may magulong pribadong buhay. Milyon-milyong followers ang nawala sa isang gabi. Zeyu, tulungan mo akong magpa-check up sa mata. Sa mga nakaang taon talaga, nabulag ang aso ko. Ang aking mga mata. sa tingin ko, kung magpapa-check up, dapat lahat na. Sa tingin ninyo, may iba pa bang kasabwat si Song Yanran? May iba pa bang kasabwat si Song Yanran? Kanina sa ipinalabas na. Buong pangyayari ay na-record ng mga reporter. Manahimik ka, kainin mo ang buto mo. Naman, sigurado. Ang hindi ko lang alam kung lalaki ba o babae, matanda o bata. Pero ayaw talaga nilang magsalita. Wala bang sinumang mabuting tao o tsiyan dyan? Na makakaalam? Siguro magbibigay ako ng malaking pabuya. Kung sino man ang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nasa likod nito, bibigyan ko ng 10 milyong yuan. Kung hindi, 20 milyong yuan. Ang pinakamataas na kaya kong ibigay ay 50 milyong yuan. Ako na. Mga kasama, ninakaw na ang kristal. Pero ang taong ito, alam ko lang ang hitsura niya. Hindi ko alam ang pangalan niya. Paano ko sasabihin sa kanila? Aha. Ihanda ang panulat at tinta. Ate, ang galing mo talaga sa lahat. Matalino at maganda. Pero hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Ang ipininta mo, Eta? Hindi mo pa rin maintindihan yan. Hindi ba't magkamukha sila? Ikaw ang magsabi. Ako ang magpipinta. Lalaki siya. Isang ilong. Isang bibig, 2 mata. At 2 tenga. Hindi mo ba kayang sabihin ang mga bagay na hindi ko pa alam? May pekas pa na parang pang matchmaker. Pekas. Zeyu, utusan mo ang mga tao na imbestigahan lahat ng lalaki sa buong Jiangcheng City na may pekas na pang matchmaker. Oh. Naalala ko, sa mukha ni Yanran may ganyang pekas din. Hindi ka pa rin nakakabusog sa pagbanggit kay Yanran. Hayaan mo, papatayin kita. President Gu, ang press conference bukas naka-arrange na. Anong press conference? Hindi ba ikaw mismo ang nag-utos na magkaroon ng press conference para i-announce ang pagkansela ng kasal? Kansela, bakit? Tingnan natin kung sino ang magkakansela. I-cancel mo na agad. Ang press conference bukas ituloy pa rin. Ia-announce ni Guyanting ang pagkansela ng kasal. Baka kunin niya pabalik ang heirloom na binigay ng lola mo. Hindi pwede yan. Ang lalaking to, bakit ang bilis magbago ng isip? Bakit minsan gusto magkansela, tapos minsan hindi? Totoo nga, ang puso ng lalaki, parang karayom sa ilalim ng dagat. Ay, nakakainis naman. Matulog na lang. Pasok na ako.
Hindi pa rin gumigising si Lin Quickie. Kapag tahimik ang babaeng to, kute naman pala. Ang ingay. Lin Quickie, alam mo ba kung anong oras na? Magsisimula na ang press conference. Huwag kang maingay, matutulog muna ako. Bumangon ka. Maniniwala ka ba kung sasakan kita? Jianglong Shibashang, Kui Hua Dian Suashaw. Miss Lin, totoo ba ang mga tsismis na hindi kayo magkasundo ni President Gu? Ang press conference ni President Gu ngayon ay para ipahayag ang pag-urong sa kasal o para bigyan ng pwesto si Best Actress Song. Hindi pa rin niya makalimutan si Song Yanran. Kaya pala gusto niyang umatras sa kasal. Hindi ako narito ngayon para umatras sa kasal, kundi para ipahayag ang aming engagement. Hindi ako narito ngayon para umatras sa kasal, kundi para ipahayag ang aming engagement. Kung siya talaga ang susi sa pagbabago ng kapalaran ng Gu family, kailangan ko siyang panatilihin sa tabi ko. Bukod pa rito, hindi masama ang magpakasal sa kanya. Hindi kaya nilalagnat siya ngayon. Simula ngayon, si Lin Quickie ay ang aking fiancé, si Guyanting. Engagement? Iba ito sa balitang nakuha namin dati. Miss Lin, tanong lang po, sinadya niyo po bang magpadala ng tao kahapon para ibunyag ang iskandalo ni Best Actress Song para sirain siya at bigyan kayo ng daan? Ikaw, Ito ay nagpapakalat lang ng kakot. Si Kiki namin ay laging matuwid at tapat. Hindi siya gagawa ng ganyang maruming bagay. Si Song Yanran mismo ang may masamang pagugali. Talaga namang, minamaliit nyo ang hipag ko. Ate si Guding Liu, sumusuporta kay Lin Quickie. purihin pa. Gusto kong mainig. Ma, bakit kayo nandito? Kuya, akala mo ba tanga kami? Alam na namin matagal na. Sa ganitong okasyon ng engagement, kailangan talaga nandito ang pamilya ng lalaki. Pakinggan niyo ito. Kami, ang pamilya Gu, mula simula hanggang ngayon, ay si Lin Quickie lang ang kinikilalang yaong madam. Gusto namin siya. Gusto namin siya. Hindi yan ang sinabi mo dati. Lin Quickie. Ito ang inihanda kong jewelry set na nagkakahalagang 50 milyong yuan, ang luhang anghel. Hipag, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng Starlight Entertainment. Lahat ng shares ng Starlight Entertainment. Ikaw na ang mag-ayos ng resources ng kumpanya. Wiki, bibigyan kita ng 10 gintong bahay. At daan-daang mamahaling kotse. 10 gintong bahay. Ito palaga ang pinakamasayang araw ng Tianjun na ito. Lin Quickie, may regalo rin ako para sa'yo. Sino ang nagsabing walang gamo sa pagsisisi sa mundo? Meron ako. Magbago. Bakit hindi ko naisip gumawa ng pampagsisisi na Tiandan? Lin Quickie, lahat ng pagsisisi mo simula ngayon. Ako ang bahala. Sig. Hindi na ako magpapakipot. Oh, halik. Halik, halik, halik. Halik, halik, halik. Pwede ba? Sa pisngi lang, ha? Ay naku, bilisan mo. Wow! Kuya, Halikan mo pa. go. Hayop ka, naglakas loob kang agawin ang akin. Tita, Sino ang ita mo? Kapag umulit ka pa, bibigyan kita ng pampatahimik na Tiandan. Sa pisngi lang daw. Guyanting, ang bastos na yan. Sinamantala ako. Eh. Batang lalaki. Bakit ka bumubuntong hininga? ang hirap ng homework. Isang simpleng homework, nahirapan ka na ng ganyan. Walang kwenta. Hayaan mong ako, ang Tianjun na to, ang tumulong sa'yo. Nga, ang galing ni tita. Siguradong kaya niya lahat. Bilisan mo, tulungan mo ako. Siyempre, ako si Kwandan Tianjun. Ang homework ng isang bata, para sa akin. Isang piraso ng cake lang yan. Nag-aral din ba kayo ng paggawa ng talisman? Bakit iba to sa akin? Tita, English yan.
Ako na lang ang gagawa. Bad boy Goodby. Anong bulong-bulong mo? Nagmumura ka ba sa akin? Nagbabasa lang ako ng words. Mabait akong bata, hindi ako nagmumura. Hey, bata. Yung English nyo. May pangmura ba? Ituro mo sa akin. Hindi pwede. Hindi. Sige na, ituturo ko na. Hayaan mo muna akong mag-isip. Ang galit ng tita, kapag tinuruan ko siya, araw-araw niya akong mura. Hindi. Magtuturo na lang ako ng iba. Isang sentence na lang. I love you. Ito ay maliit na tigre pang-asar na mahina ang tigre. I love you. Naintindihan ko na. Guyanting, tingnan mo kung paano kita mamumura. Naintindihan mo na. Ako na ang malulugi. Guyanting. Mahal kita. Kuya, mag-usap muna kayo. Lin Kiki, ulitin mo. Mahal kita. Ulitin mo pa. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Narinig mo na. Alagang gusto ako ni Lin Kiki. Kanina, sigurado akong dahil lang sa hiya, kaya siya tumakbo palayo. Nasiyahan ka pa sa pagmumura sa akin. Alam ko na talaga si Kiki. Siguradong gusto niya ang yanting namin. Anak ko talaga yan, ang galing. Ang bilis niyang nakuha ang puso ni Kiki. Ang lakas ng chemistry ng kuya at ko, sobrang dali lang. Ako ang pinakamasaya na fan sa buong mundo. Patay, kung malaman ng tita ko na pinahiya ko siya sa harap ni Tito. Lagot ako. Siguradong papainumin niya ako ng isang immortal pill na pampatahimik. Bobby, bilisan mo, hanapin mo si Tito. At tawagin mo si Tita. Opo. Aba, talagang nagtaksil ka sa akin. Talagang tama si Kiki. Wang Ming, hayop ka, talagang ikaw nga. Hindi, asawa ko. Pakinggan mo ako, talaga ako. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Kitang-kita ko ang lahat. Walang hiya ka. Shoot mo pa ang sweater ko. Asawa ko, magsalita ka naman. Ito, Niloloko lang naman natin ang babaeng, yan para sa pera niya. Ngayon na hindi na natin maitago, bakit hindi na lang natin siya tapusin? Tapusin siya. Anong gagawin niyo? Pwede mo ba akong kalkulahin? Gaano katagal bago ako maging best actor? isipin mo na lang. Libre lang mangarap. Ay, ang koko. Wiki, pwede mo ba akong kalkulahin? Kung may koneksyon pa ba ang matandang yan at si Zhang Yan? May koneksyon pa ba sila? Ay, si Aongrong. Ang mga lalaki kasi. Tito, Bakit mag-isa ka lang? pinapunta ako ni Mama. Hindi maganda. Nasa panganib si Jinyu. Anak, ayos ka lang ba? Ma, nabasag ako. Nangahas na apihin ang ko. Ayaw mo na bang magtagal sa Jiangcheng? Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Pwede ko kayong hayaang mabuhay. Mag-sorry. Hindi kayo karapat-dapat. Inga, Umalis kayo. Huwag kayong makialam. Aray. Huwag kang umiyak. Hindi ikaw ang dapat umiyak. Siya yon.
Kaya ba ng ate mo to? Huwag kang magalala. Nandito si Mama at si Ziyu. Kiki, AMM. salamat sa'yo. Guyanting. Huwag kang kumakbo. Guyanting. Anga mo ba? Bakit mo ako tinakpan ng mortal na katawan mo? Ay, dahan-dahan lang, masakit sa kanya. Sage po, Miss Lin. Ayos na, ayos na. Ako na lang ang gagawa. Amy, alam mo na pala ang sakit. Tingnan natin kung magpapakabayani ka pa sa susunod. Anong tinititigan mo? Maging maayos ka. Si Guyanting ay nasugatan dahil sa akin. Gumawa ng lugaw para bisitahin siya ay tama lang, di ba? Ang kalupit ng lugar na to, mas mabiga pa ba ang yin energy nito kaysa sa kay Lord Yama? Naku, si Guyanting ang pinakamabigat ang resentment. Bakit ka nandito? Hindi ka pa magaling, bawal magtrabaho. Sige, alam ko na. Oh, ito ang lugaw na niluto ko para sa'yo. Ikaw ang kauna-unahang nakaranas nito. Kung gayon, tiyak na titikman ko ito ng maigi. Sobrang nag-alala siya sa akin. Hindi ko dapat balewalain ang kabutihan niya. Napakakaiba. Napakakaiba. Hindi nga ako nagkamali, ang Xianjun na ito. Sa unang beses kong magluto, ang galing agad. Huwag kang masyadong matouch, little gu. Aray, patikim nga. Aray, hindi ba ito ang espesyal na ginawa mo para sa akin? Huwag mo nang agawin. Huwag kang masyadong madamot. Ang sarap ng pagkain, sinasayili mo. Oh, ano tong anong bagay na to? Ang pangit ng lasa. Siguro nagkamali ako ng kuha, dahil nagmamadali akong umalis. Ang mangkok na ito ay gawa ni Wang Zi. Wala akong kinalaman diyan. Hatsing. Sino kaya ang nakakaalala sa akin? President Gu, ito ang proposal namin para sa pakikipagtulungan sa Bawen Advertising. Pipirmahan ang kontrata bukas. Akisuri po. Naiintindihan ko. President Gu, ito po ang draft contract para sa project collaboration na ito. Pakitingnan po. President Gu, pakipirmahan po ang financial report ngayong buwan. President Gu, ito po ang bagong proposal mula sa Planning Department. Pakitingnan po. Bakit parang walang katapusan ang trabaho na to? Nakakapagod naman yan. Naawa siya sa akin. Xiao Xuan, ayos ka lang ba? Ayos lang, medyo nahihilo lang ako. Ita, sasabugin ko tong pesteng kumpanya na to. Huwag, hindi ako nahihilo. President Gu, ito po ang imbitasyon para sa Warm Winter Charity Night. Inaanyayahan po kayo at ang inyong may bahay na dumalo. Naiintindihan ko. Double ang bonus ngayong buwan. Salamat po, President Gu. Ginang Gu, may pag-asa ba na maimbitahan kita sa Warm Winter Charity Night? Sige na nga, papayag ako kahit labag sa loob ko. I've been thinking about it all week. Cast of salt and wine. Hands all over MYMY. And body. And body. Bakit parang diwata siya?
Diwata naman talaga ako. Naku, ang ganda ni Lin Kiki. Ang linkiki natin, maganda. Kahit anong isuot, bagay. Nga, Ang sariwa ng mukha niya. Lalong gumaganda ang damit. Hindi naman siguro. Ikaw, tao ka rin naman. Ako, Pero yung hikaw mo, medyo simple. Mayroon ako ditong hikaw na perlas, oh. Para sa iyo. Ang ganda. Itong J-dependent para sa iyo. Salamat, Kuya Ziyu. Ito ang card ni Lola. Para sa'yo. Dalhin mo ito sa charity event. At tulungan mo kung sino ang gusto mong tulungan. Huwag na po, Lola. May sarili din akong pundo. Ay, mabuting bata. Kahit hindi masyadong matalino ang pamilya Gu, pero mababait naman sila. Simula ngayon, ang pagprotekta sa pamilya Gu. ako na ang bahala. Maghiwalay na tayo. bakit? Paumanhin, Jiarui. Hindi tayo bagay. Sino si Jiarui? Ako si Wang Hao. Sandali, titingnan ko ang listahan. Pasensya na, nagkamali ako ng tingin. Pareho lang, hiwalayan mo rin. Sa wakas, nalinis ko na ang mga basura. Kailangan kong bawiin siya. Kailangan kong bawiin siya. Lin Kiki, himanda ka. Ito ang unang pagkakataon na magkasama kayo sa isang event. Matapos ninyong ipahayag ang inyong engagement, tama? Mukhang in love kayo. Malapit na ba ang kasal? Salamat sa inyong pag-aalala. Matatag ang relasyon namin ni Wiki. Kung may magandang balita, ipapalam namin agad sa inyo. Zeyu, Fan mo na ako bago ka pa sumika. Hindi ko inakala na makikita kita rito. Mag-toast ako sa'yo. nilagyan niya ng gamot ang alak. Nilagyan ng gamot. Nagmamaneho ako ngayon, hindi ako pwedeng uminom. Huwag kang umalis. Ang magandang damit na suot mo ay ipinagawa ba ni President Gu para lang sa'yo? MRS Gu. Lasing na si Ziyu. Pakihatid siya sa pahingahan. Hawak ko ang sika. May scoop ako. At pwede akong kasama ng kuya ko. Dumating na ang 3 hari. Kung mahuli ka, wala ka ng unang balita. 3 hari. Ay, bilisan mo. Naku, nawawala si Guziyu. President Gu. Bakit ang tanga mo? Kaya ka pala na biktima. Lin Kiki, bilang isang public figure, bakit ka basta na lang nanakit ng tao? Maraming reporter dito. Mag-ingat ka, baka ipa-expose kita. Kung ganun, ipahanap mo sila para makita nila kung paano ninyo nilagyan ng gamot ang tangang ito. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't ang gusto nyo lang ay lasunin, yang malaking tanga na yan, tapos kunan ng hubad na litrato para pagkakitaan, at gumawa ng malaking raket? Ah, kuya, ang delikado pala ng mundong ito. Huwag kang mag-alala, kapatid, malinis ka na. Pangunahin dahil gwapo ako. Oh, at si Wusheng at ang hapon, ipadala siya sa kulungan, para habang buhay siyang magtahi ng makina. Tama ba? Mahal ko si Zeyu sa loob ng 10 taon. Paano ko magagawa sa kanya yan? Ayaw pa ring magsabi ng totoo. No. Tamang-tama, ipatitikim ko sa inyong dalawa ang bago kong produkto, ang kidlat. Mula ngayon, ikaw na ang nag-iisa kong et. Grabe, takot na takot ako kanina. Buti na lang nandyan si Ete at si Kuya. Ete, ang galing ng elixir mo, bigyan mo naman ako ng ilan, tulad ng soul protection pill o ano paman. Hindi mo ba kayang disiplinahin ang kapatid mo? Nakakainis talaga. Kapatid mo rin siya. Hindi ba't may silence pill ka? Pakainin mo siya ng isa. Ayan. Alaga namang hindi ka nawawala, naglakas loob ka pang sumunod. Ayan, noong nakaraan, ginamit lang ako ng ibang tao. Dahil sa tagal na nating magkakilala. Patawarin mo na ako, ha? Hindi na kita kakasuhan, malaking pabor na yan sa'yo. Huwag kang sumobra. May pinagdadaanan ako. Alam mong mahal na mahal kita, ayan. Ate Kiki, pwede mo ba siyang kausapin para sa akin?
Naggapanggap na naman siyang kawawa. Pero ang nasa isip niya ay sadyang ipatumba sa akin ang Champagne Tower. Para masira ang mukha ko. Bobo lang ang kutulong sa'yo. Song Yanran. Ang nangyari dati, hindi ko na yan hahabulin. Sana huwag kang gumawa ng kalokohan. Wala ka ng pangalawang pagkakataon. Binabalaan kita, lumayo ka sa at ko. Quincy, hindi kita patatahimikin. Ate, tikman mo ang sarap ng cake na to. Bakit may dugo? Ang delikado naman. Kiki. Ano? Ahaha. Ang lamig dito, ha? Tommy is true. Ang gwapo ng kuya mo kanina. Naship mo na naman sila, Guzeo. Ang ate at ang ate, sila ang pinakabagay sa buong mundo. Handa na ang lahat. Ituloy mo lang ang plano mo. Ang ginagawa ba natin ay walang panganib? Ang Gu family kasi ay malakas sa Jiangqiang City. Huwag kang mag-alala, naayos ko na. Pag nakuha natin ang pera, babalik agad tayo sa Mianbei. 8, please, isa lang. Bigyan mo lang ako ng isa. Hindi pwede. 2 danyaw lang, yung pampagwapo pill. Yung pampalakas ng kapangyarihan pill, o kung ano pa man. Parang pamilyar ang taong yan. 8, sino yan? Hindi ba yan si Old Manding? Siya ang mastermind. Kung ganun, hindi natin siya pwedeng paalisin. Ang charity night na, ito pala ay isang malaking scam sa donasyon. Ang lahat ng pera ay napunta sa bulsa ni Song Yanran. Ang 2 batang dinonatean ay mga anak niya pala. Ano? Mga anak ni Song Yanran? At nag-scam pa rin siya? Ikaw Asilin Kiki, manatili kayo dito. Pigilan niyo si Song Yanran. Hahabulin ko ang taong yon. Salamat sa inyong suporta sa Warm Winter Charity. At ngayon, tawagin natin ang ating charity ambassador, si Best Actress Song Yanran. Para umakyat sa entablado. Ang mga tatanggap ng donasyon gayon sina Duo at Leleyan. Maaga silang nawalan ng magulang. At kamakailan lang na-diagnose sila ng leukemia. Naniniwala akong ang perang ito ay makakatulong sa kanilang mahirap na buhay. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat para sa 2 batang ito. Ang Best Actress Song ay napakabait talaga. Walang makakapantay sa kanya sa entertainment industry. Ang Best Actress Song ang pinakamabait sa entertainment industry. Ang kabuwang donasyon niya nitong mga nakaraang taon ay lumampas na sa 1 bilyon. Ang galing mag-scam ng donasyon, tapos na ang entertainment industry. Tapos na ang entertainment industry. Siling Kiki na naman. Siya rin ang nag-expose ng pribadong buhay ni Best Actress Song Deti. Sa tingin ko, sinasadya niya na kalabanin si Best Actress Song. Kiki, nagkaroon tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero hindi dapat madamay ang mga inosente dahil sa atin. Lin Kiki, ang mga donasyon ni Song Yanran ay pawang tunay na pera. May ebidensya ka ba sa walang basahang paratang mo? Paparating na ang ebidensya. Ako, si Song Yanran, ay may malinis na konsensya. Hindi ako natatakot sa mga taong malisyosong nagkakalat ng tsismis. Song Yanran. Tingnan mo kung sino ito. Hindi ba't yan ang 2 bata? Hindi naman sila mukhang may sakit. At ang mga damit na ito Vita Limited Edition ba yan? Mga 100,000 yan at least. Ma, Mama, bakit mo kami pinapunta dito? Nagdapiano pa kami. Bakit bigla na lang pinauwi kami ng lalaking yan? Ano? Mga anak niya yan? Song Yanran, paano mo to ipapaliwanag? Sila ay mga inampon ko. Mama, ayaw mo na ba sa amin? ML. Ang bait-bait ko sa inyo. Pero binayaran kayo ni Lin Kiki para ipahamak ako. Song Yanran, Gusto mo pa ring magdahilan? Malinaw na sila ay mga anak mo na binayaran mo para sa surrogate. Ang paternity report na to ay malinaw na nakasulat. Tingnan niyo po. Anong ibig sabihin ng bulaklak na to?
Si Song Yanran, best actress talaga. Diretsong umiihi kung saan-saan. Charity gala daw. Pero ang pera ay napunta sa sarili mong bulsa. Magnanakaw, ibalik ang pera. Ibalik mo ang pera namin. Ibalik ang pera. Magnanakaw, ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Bayaran nyo. Bayaran nyo. Bayaran nyo. Ibalik nyo ang pera nila. Manloloko. Mga bata, gusto ba ninyong ihatid kayo ni ate? Tingnan mo siya. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Hindi mo ba alam kung nagsisinungaling ka? Ako, si Lin Kiki, ay matuwid at tapat. Ang katarungan ay nasa puso ng tao. Mga Ginoo, pakinggan nyo ako. Ang perang ito ay naipon na namin. Kung gusto ninyong bawiin ang donasyon, pwede kayong magparehistro sa labas mamaya. Kung gusto ninyong magkatuloy sa pagdodonete, ang Gu Family Group, Ay tiyak na susunod sa tamang proseso. para ang perang ito, Ay maibigay sa mga tunay na nangangailangan. ang perang ito ay para talaga sa donasyon. Sa garantiya ng Gu Family, kampante kami. Sige, salamat sa inyong tulong. Bukod pa rito, ipapaalam din namin kung saan napupunta ang bawat sentimo. Magdodonate pa ang Gu Family Group ng 100 milyon. Lumaki na ang bata. Magaling. Magdodonata din ako ng 100 milyon. CJ. Kumusta? Astig, di ba? Bakit hindi pa bumabalik ang kuya mo? Hindi maganda, nasa panganib si Guyanting. President Gu, ito ang lugar na espesyal kong inihanda para sa'yo. Nasyahan ka ba? Ikaw, hindi ka nagtagumpay sa pag-atake sa akin noon, hindi rin nagtagumpay ang paggamit kay Song Yanran. Ngayon, sa wakas, ikaw na mismo ang umakyat. Hahaha. Gusto ko talaga ang mga matatalinong tao tulad ni Guzeyu. Magdial tayo. Ito ang inyong Gu Family kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pirmahan mo at ililigtas ko ang buhay mo. Kung hindi, kailangan kitang ipadala sa kabilang buhay. Makikipagdial ako. Sa isang walang kwentang tulad mo, Matigas pa rin ang dila mo. Ngayon titingnan ko kung gaano katigas ang buto mo. Huling pagkakataon, bibigyan kita. Pipirma ka ba o hindi? Mamamatay ako bago ko ibigay sa iyo ang Gu Family. Matigas ang ulo. Tay, papunta si Lin Kiki sa'yo. Ingat baka mabuking. Dahil hindi ko makuha ang pera, kukunin ko na lang ang buhay mo. Huyanting. Huoyanting. Guyanting, kailangan mo ba talagang nagpakabayani ka na naman? Kung hindi ako dumating, ano na sana ang nangyari sa'yo? You won MY Destiny. You want MY everything. Tell me what you want so. You want a love MY love. Ikaw na walang kwentang asawa. Ang bank card na inilagay ko lang doon, ninakaw mo na naman. Ana, Okay lang ako. Lin Kiki, salamat sa pag-aalaga mo sa dalawang walang kwentang anak ko. Ay, maliit na bagay. Anong nangyari? Kayo dalawa, paano ninyo inalagaan si Lin Kiki? Lumuhod kayo. Hindi ba nakaluhod na ako? Nag-inarte na naman si tatay. Huwag mo na lang pansinin. Paano mo nakuha ang sugat na yan? Posible bang dugo ko yan? Mabuti naman, mabuti naman. Buti walang nangyari kay Lin Kiki. Mukhang wala ka namang malaking pinsala. Sia Orongrong, huwag ka nang magalit. Wala talaga akong pinsala. Ang init talaga ng ulo ni Sia Orongrong.
Kaya pala sa huli, ipinadala siya ni Kiyon sa krematorium. Gagawa ako ng anting-anting para sa'yo, para magawa ko laging nandyan para protektahan ka. Ako rin, meron. Heto. Vicky, ang bait mo, ang pakasalan ang aming boss ay talagang sakripisyo para sa'yo. Vicky, marami akong biniling alahas. Para, pumili tayo. Sig. Ipacheck mo ang isang tao para sa akin. Hindi na kailangang mag-refine ng elixir. Hindi na kailangang mag-cultivate. Ang saya ng maliit na Xianjun. Medyo mainit lang ngayon. Comfortable na, pero nauuhaw ulit. Masarap. Sabi ni Ate Yun, ang mga mall model shop dito ay napakaganda. Kailan tayo pipili ng isa? Hindi pwede. Ano ang hindi pwede? Bawal pumili ng male model. Narinig mo ba, bawal mag-isip ng ibang lalaki? Kinokontrol mo na ako. Guyanting, naggapanggap ka na namang patay. Sa tingin mo ba sa pagkakataong ito, maluloko mo pa rin ang Xianjun na ito? Kung maggapanggap ka pa ring patay, alis na ako. Alis na palaga ako, alis na. Guyanting, huwag mo akong takutin. Guyanting. Niloko mo na naman ako. Nag-alala ka ba sa akin? Sino ang nag-alala sa'yo? Natatakot lang ako na maapektuhan ang trabaho ko. Akala mo ba dahil maganda ka, pwede ka nang gumawa ng kahit ano? Hindi ako magpapaloko sa mga simpleng diskarte na yan. Ano ba ang gagawin ko? Para maloko ka. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ang hina mo naman. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Sino ang kapatid mo? Paano mo nalaman? Ang iniisip ko. Kasi naririnig ko ang mga iniisip mo. Anong kalokohan yan? Paano mo kaya maririnig ang iniisip ko? Hindi ko pa naririnig na may ganitong kapangyarihan. Lin Kiki, hindi fire pit ang Gu family. Ang fire pit ng pamilya ninyo, kahit aso hindi lalundag. Pwede kang tumalon ng walang alinlangan. At isa pa, unang beses mong magluto. Masarap pala. Tama naman ako. Unang pagluto ko ay tagumpay. Huwag kang ma-overwhelm, Guyanting. Natuwa ako. At gusto ko rin. Noong inatake ako. Mahiya palaga. Naramdaman mo na ang sakit. Tingnan natin sa susunod, kung magmamalaki ka pa. Kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko pa rin yon. Lin Kiki, tinoprotektahan mo ang pamilya Gu. Mula ngayon, ang pagprotekta sa pamilya Gu Ay ipinagkakatiwala na sa akin. Kaya rin kitang protektahan. Munting Xianjun. Pero, paano nangyari yon? Paano ka? Ang iniisip mo ngayon, alam ko rin. Kiki. Gusto ko ring makasama ka. Sana may magandang dahilan ka. President Gu, nahanap na namin ang taong yon. Siya ang ama ni Song Yanran, si Song Yin. Siya rin ang pinuno ng pinakamalaking fraud group sa Mianbi. Sa susunod na makita ko ang matandang ding na yon, hihiwain ko siya sa maliliit na piraso. Nakita niyo ba si tatay? Wala naman. Ang matandang yan, lumabas na naman. Pagbalik niya, tignan natin kung paano ko siya didisiplinahin. Pagbalik niya, tignan natin kung paano ko siya didisiplinahin. Paano naman yan, ma? Hindi pa siya umuwi buong gabi. Karaniwan, kapag lumalabas siya para mamili, nagpapaalam siya sa'yo. Tignan natin sa study room ni tatay. Gusto lang kitang imbitahan kumain para pasalamatan ka ng maayos. Ikaw na aming top fan. Si tatay, talagang pinuntahan pa ang babaeng yan. Sabi na ngang manloloko siya. Ang delikado kung pupunta siya doon. Hindi talaga nag-isip minsan. Ang mukhang yan, bakit parang pamilyar?
Si Songyan yan. Mukhang hindi niya pala inilagay ang lahat ng taya niya kay Song Yanran. Ano ba talagang nangyayari? Si Song Yan ang pinuno ng pinakamalaking scam group sa Myanmar North, at siya rin ang ama ni Song Yanran. Gusto lang nilang makuha ang ari-arian ng Gu family. Hindi pwede, kailangan nating iligtas si tatay agad. Kasi naman, puro ka mga kung ano-anong pinapanood. Ang mga taong yan, walang awa kung pumatay. Kung mahulog siya sa kamay nila, paano na kung may mangyaring masama kay tatay mo? Si Yao Rongrong, huwag kang mag-alala. Siguradong kutulungan kitang ibalik ang mandang yan. Si Fatih, kinidnap. Ona balcony somewhere. Yanran, ang aking maganda at malambing na Yanran. Kuya Top Gifter, sa wakas, nagkita rin tayo. Sino ka? Ang bilis mo namang makalimot sa akin. Para lang makapunta ka rito, pinaghirapan ko talaga. Ang aking maganda at kaibig-ibig na Yanran, talaga bang isang matandang lalaki na may kalyo sa paa? Hindi ako naniniwala. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Presidente Gu, sabihin mo, ang kaliwang bato mo ba ang kukunin ko? O ang kanan? Huwag kang lumapit, napakalakas ng asawa ko. Ay, Tito, Yedan, iligtas mo ako. Pa, beauty na lang may S ka pa. Para kalabanin ako, masyado pa silang bata. Ang lahat ng pera ng pamilya Gu ay akin. Kumusta na ang pinapagawa ko sa'yo? Pinabihag na ni Xiao Yi si Wang Zi. Lahat ay maayos na nangyayari. Fuyanting, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Wang Ming, hayop ka. Kahit sarili mong anak, kinidnap mo. Sa loob ng maraming taon. Saan ba kami nagkulang sa kanya? Gusto pa niya ng 1 bilyong ransom. Gago, papatayin ko siya. Si Aoksue, huwag kang mag-alala. Kung sino man ang magtangkang saktan ang stepmom ko. Papatayin ko siya. Ete, kuya, iligtas niyo si Papa. Si Papa ay nasa panganib anumang oras. Si President Wang ay pera lang ang gusto. Kami ng Etko ang pupunta. Si Wang Zi ay anak niya pa rin. Hindi talaga siya sasaktan ni Wang Ming. Kung gayon, maghihiwalay tayo ng landas. Manatili ka na lang sa bahay. CJ, mag-ingat ka sa lahat. Mahal, kasalanan ko, nadamay ka pa. Ngayon, pinupuntirya na tayo ng pamilya Gu. Kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng gabing ito, magkakapera na tayo. Sabi ng boss, pagdating ng pera, hati tayo, 50 tandang bawas 50. Sa atin ang kalahati. Pero gusto ka rin ng boss. Matagal ko nang ayaw sa kanya. Wang Zi, May 1 bilyon sa card na to. Palayain mo sila. May mukha ka pa talagang pumunta rito. Nasaan ang asawa ko? Saan niyo siya dinala? Hindi ba't kinamumuhian mo siya? Hindi ba maganda na tinanggal ko na ang basura na yan para sa'yo? Ang problema ng pamilya Gu. Hindi na kailangan pang pakialaman ng isang tagalabas na tulad mo. Bakit? Nakalimutan mo na ba na dati sinabi mong ako lang ang kikilalanin mong manugang? At sa akin mo rin ibinigay ang heirloom Jedi pendant? Pero bakit ngayon, kayong lahat ay kumakampi sa malanding Linkiki na yan? Mahal na mahal ko rin naman siya yan. Huwag mong mumurahin si Kiki. Ikaw ay tuso at mapagunwari, malupit ang puso. Kahit isang daliri niya, hindi ka man lang makapantay. Ngayon, ipinagtatanggol mo na ang malanding babaeng ito. Noong siniraan ko siya noon. Wala ni isa sa inyo ang naniwala sa'yo. Ikaw ang may gawa. Ngayon mo lang nalaman? Hindi ba medyo huli na? Nagkunwari lang akong kawawa at naniwala na kayong lahat sa akin. Hahaha, Song Yanran. Papatayin kita. Dadalhin sa krematoryo. Opo. Anong nangyari? may nangyari kay Xiao Rongrong. Ito ba yung krematoryo na sinabi mo kanina? Lintik ka, Song Yanran. Naku, may 10 minuto na lang sila bago dumating. Guyanting, kailangan kong iligtas si Xiao Rongrong muna. Ikaw na ang bahala sa matandang yan. Mag-ingat ka talaga. Huwag kang makapahamak. President Gu, nakita ulit tayo. Pakawalan mo sila, hindi pwede yan.
Pinaghirapan ko ang pagpaplano ng matagal, para lang sa sandaling ito. Pumapayag ako sa kondisyon mo. Nagbago na ang patakaran ng laro. Gusto ko ang tao at ang pera. Ha? Ah, Huwag kang magmadali. Tay, ang lakas ng kamay mo. Paano kung masira ako? Ayan, alam mo ba kung gaano katagal ko hinintay ang sandaling ito? Umalis ka. Gusto ko ang pagiging cold mo. Basta't hihilingin mo akong sabihing mahal mo ako. Pwede kitang palayain. Nangarap ka lang. Si Kiki lang ang mahal ko. Sabihin mong mahal mo ako. Sa panaginip mo. Dahil sinaktan mo ang babaeng yon. Ako lang. Kahit hindi ka buo. Kaya mo pa rin gawin ito. Kung gayon, huwag na lang. Ginalaw mo ang lalaki ko. Gusto mong mamatay. Alam kong may kakayahan ka. Konti sa kaliwa. AMM. Konti pa sa kanan. Bakit ang tanga mo? Amy. Bastos na bata, naglakas loob kang murahin ako. Hindi ka ba naniniwala na ipapakain ko sa iyo ang forbidden speech pill sa tiya mo? Hindi makikinig sa iyo ang tiya ko. Ako ang kanilang little flower boy. Ano ngayon? Ako pa nga ang bridesmaid nila. Wala akong pakialam, ako ang pinakamatapat niyang alipin. Hoy, 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 nagsisinungaling ka, ako yon. Mamaya, ipapatikim ko sa iyo ang Lucifen. Mas mabaho pa sa durian. Ma. Pwede bang wag mong pakainin si Kiki ng mga junk food na yan? Wisit ka, anong mata mo ang nakakita na kumain kami? Kami. Hello? Gusto lang namin tikman. Nga, anong masama kung kumain kami? Ma, kami ni Kiki ay naggaplano ng magkababi. Ay, hinaan mo boses mo. Buwisit ka. Hindi mo sinabi agad, hindi ka na cute. Noong bata ka pa, sinasabi mong ikaw ang sweetheart ni mama. Bakit? Sweetheart. Lin Kiki. Bibigyan kita ng gintong bahay, huwag ka nang kumawag uli. Ay, alam mo namang ako ang pinakamatapat sa lahat. Di ba, sweetheart? Lin Kiki, ikaw. Bakit? Sweetheart. Me and UN. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Oh. Meron lahat, meron lahat. Eto na, ang huling ulam, beef patty. Halika. Ah, Meron din ako. Ay, meron ka rin. Hindi ka mawawala. Ngayong taon, napaka-espesyal na taon. Marami tayong pinagdaanan sa pamilya Gu. Kasabay nito, nadagdagan din tayo ng isang mahalagang tao, isang kamag-anak. Sana, taon-taon ay ganito tayo. Lola, sa susunod na taon, siguradong bibigyan kita ng 2 apo. hahaha. Kiki, itong beef patty kumain ka pa ng marami. Ito ang specialty ko. Noon, paborito ito ni Xiaorongrong. Halika na, umupo na tayo. Haha, kainan na, haha. Sabay-sabay tayong magtoos. Happy New Year. Happy. Happy New Year. Guyanting.
I love you. Ngayon, naiintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin nito. Mahal kita. Mahal din kita. Salamat. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. You said any question.